Ang manong na ito ay 53 anyos na ang edad, pero hindi mo akalain na ang mapapangasawa nito ay isang napakagandang 19 anyos lamang na babae. Bagaman klaro naman ang malaking pagkakaiba nila sa maraming bagay, ay hindi lang iyon ang nakapagtataka rito, sapagkat napag-alaman na ang manong ay isa palang munghi sa kanilang lugar. Ano kaya ang ginamit na pananampalataya ni Manong dito para mapisil ang puso ng dalaga? Bakit naman pumayag ang babae na ito? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is Kamatay Story, pero bago yun, aanyayahan muna kitang mag-subscribe sa akin channel. Click notification bell at ilagay sa all para wala kang ma-miss ng mga bago kong video. Okay, let's do this! Marami na tayong na-feature ng mga gantong klaseng istorya sa ating channel, na kung saan ang magkasintahan o mag-asawa ay napakalayo ang agwat sa edad at hitsura, ngunit sa huli ay nagkakatuluyan pa rin naman dahil ang pagmamahal ay wala namang pinipilian syempre. Pero paano kung bukod sa edad at hitsura ay malalaman mo na lang na isa rin palang munghi ang nakapag-asawa ng magandang dilag? Malamang magiging curious ka rin siguro. Kaya naman ang mga netizen sa Cambodia ay talagang nagulantang ang pananampalataya nang makita sa internet ang kasalang nagaganap sa pagitan ng isang manong na munghi at ng magandang dilag, lalo na nang malaman ng mga ito ang buong istorya ng dalawa. Ang manong ay kinilala bilang si Mr. Bonsalot, 53 taong gulang na sa ngayon at naninirahan sa bukirin ng Udar Minchi Province, Cambodia bilang isang munghi. Si Mang Salot ay nagsimula sa serbisyo bilang munghi sa lugar noong siya ay 20 taong gulang pa lamang. Isa siyang uri ng munghi na may dedikasyon sa pangangalaga ng kalikasan at mga hayop. Naniniwala ito na ang kalikasan ay dapat protektahan. Kaya naman sa loob ng halos 30 taon ay naglagi itong si Mang Salot sa kabukiran kasama lamang ang mga insekto. Sa araw-araw ay nakasanayan na ng munghi na libutin ang kagubatan para tingnan at diligan ng kanyang mga tinanim na puno. Kaya naman sa paglipas ng maraming taon ay lumaki ang mga ito sa kanyang pangangalaga. Dahil sa kanyang ginawa ay maraming mga turista ang pumupunta doon para pagmasdan ang mga malalaking puno na bihira na lang makita sa ngayon. Bawat bisita ay kanya-kanya ring bitbit ng mga pagkain para ialay sa munghi. Kalaunan ay nakatanggap ang munghi ng parangal mula sa iba't ibang sektor at inihalal ito bilang puno o leader ng mga munghi, bilang pagtanaw sa kanyang kawang gawa na maibalik sa dati ang ganda ng kabukiran sa Cambodia. Malaki ang pasasalamat ng mga tao sa munghi na si Salot dahil sa kanya hindi na binabaha ang kanilang lugar. Dahil sa kanya ay nagkaroon muli ng priskong hangin at higit sa lahat dahil sa kanya naging mabuti ang daloy ng turismo sa kanilang probinsya. Makikita mo sa video na ito na nag-aalay ang mga tao ng iba't ibang bagay at pagkain bilang pagtanaw ng utang na loob sa munghi na si Salot. Kaya lamang nitong November 2020, si Mang Salot ay bigla na lang bumaba mula sa bukid at nagdesisyon na umuwi sa kanilang lugar kung saan siya ipinanganak para maghanap ng kanya raw pwedeng mapapangasawa. Sawa na siguro sa katatanim at kadidilig ng mga puno itong si Manong, kaya naghanap ng ibang madidiligan. Oh my God! Paglipas lamang ng 1 buwan ay ginulat naman ni Manong ang lahat. Dahil may nakita na raw itong puno na madidiligan is babae pala na mapapangasawa. Oh my God! Ang babae ay kinilalang si Nawonsa, 19 na taong gulang pa lamang. Sa engagement photo na kumalat ay mapapansin mo talaga ang kagandahang taglay at kaputian ng babae habang nasa tabi ito ni Mang Salot. Animoy puno ng nara ang babae sa ganda ng kwalidad nito. Kaya naman ang mga netizens ay hindi makapaniwala na ganun-ganun lang ay makakahanap agad ng magandang asawa ang munghi. Batang-bata pa at napakaganda. Hindi naniniwala ang mga tao na totoong nagmamahalan ang dalawang nilalang na ito. Because may mga nagdududa pa nga na maring malaki ang utang na loob ng mga magulang ng babae kay Mang Salot, kung kaya pumayag ang mga ito na ipakasal ang anak na dalaga sa dating munghi. Pinapalabas ng mga tao na nakaplano na ang mangyayaring kasalan dahil napaka-imposible naman na mabuo ang ganitong uri ng relasyon sa loob lang ng 1 buwan.
Hindi din naman kasi biro ang agwat ng edad ng dalawa na mahigit 30 taon kahit bonus na lamang yung physical na anyo. Sa mga kumalat na isyong ito ay nag-alala nga raw pati si Mang Salot na baka nga pinilit ng mga magulang si Wonsa para magpakasal sa kanya. Buti kaya may nobyo na ito. Kaya si Manong mismo ang nagtanong ng bagay na ito sa babae. Ngunit iginigiit ng dalaga na walang pumilit sa kanya na pakasalan si Mang Salot dahil nasa sapat na edad na raw siya upang magdesisyon. Sariling kagustuhan nito na magpakasal at magpadilig kay Manong sapagkat naniniwala ang babae na ang isang dating munghi ay mature na kung mag-isip. Kaya nananalig si Wonsa na kailanman ay hindi magiging komplikado ang kanilang pagsasamang dalawa. Makikita mo talaga sa mga litrato ang tamis ng mga ngiti ng dating munghi na sa wakas ay mararanasan na nito ang biyaya ng kalikasan na nasa ilalim lang pala ng kumot. Hindi rin biro ang 30 taong pagsasakripisyo niya sa bukid. Kumbaga sa halaman ay tuyot na itong si Mang Salot. Ala, lusob Manong, total sanay ka naman sa gubat. Gayunpaman, hindi pa rin tinantanan ng mga batikos itong si Mang Salot pagkatapos ng kanilang kasal ni Wonsa. Sa pagkakataon naman na ito, ang ginawang isyu ng mga tao ay ang kanyang pagkamunghi. Pero ipinagtanggol si Mang Salot ng kanyang mga kanayon at pinaliwanag na hindi ipinagbabawal sa Budismo ng Cambodia sa isang munghi ang mag-asawa. Kaya walang nilabag itong si Mang Salot. At isa pa, hindi na isang munghi ngayon si Mang Salot. Kaya nararapat lang daw na dubayan na ito dahil napakalaki ang naiambag nito sa kanila at hayaan na lang si Mang Salot na mamuhay naman ito kasama ang mga minamahal sa buhay. Ikaw Kamata, ano ang masasabi mo rito? Napasalot ka ba sa mga ginawa ni Mang Salot o hindi? Ipaalam mo yan sa ating comment section at masisiyahan akong basahin ito. Dito matatapos ang isa na namang Kamata story natin. Bago pala kayo magsilayasan ay baka pwedeng manlimos muna ako ng like mula sa inyo dahil napakalaking tulong na nun kasi sa aking channel. This is Leon Mata, hanggang dito na lang. Salamat.